Mahalaga po na mailinaw sa taong bayan na ang pagkakaroon po ng pagtitipon na ito ay mahalaga sapagkat ang grupo sa kabila, they're trying to mislead the country and the people sa pamamagitan po ng pag-iwas ng pananagutan at ng paniningil kay Marcos Jr. The powers and authority of the government is with Marcos, no? Yun ang pinag-uusapan namin ni Yusek Benranque. Wala po yan ay Sara Duterte. Bagamat si Sara Duterte ay Vice President, the authority and the powers of the government ay exclusively belongs to the President. Kaya ang may pananagutan dapat kung may laganap na korupsyon, may laganap na pagbabalik ng droga at kriminalidad, nanunumbalik muli ang mga kawatan at mga mandarambong sa gobyerno, nanunumbalik muli ang maraming problema at sakit ng lipunan, ang unang sisingilin mo dapat ay ang Presidente. So bakit ang kanilang panawagan, si Sara Duterte ang ipa-impeach? Diyan pa lang baluktot na ang pananaw na yan. Halimbawa lang, binabanggit namin ni Yusek Benranque at ng grupo ng Marcos alis dyan. Sino ba ang namuno na magkaroon ng sindikato sa budget for 2025? Sino ba ang nagkaroon ng hokus-pokus kung bakit ang budget na ito ay naging iskandaluso at puno at batbat ng kriminal na mga violations kung kaya umabot sa Supreme Court at ngayon natatakot siya na baka ipatigil at i-reverse ng Supreme Court at madeklarang unconstitutional? Si Sara Duterte bang nagpirma ng budget na hokus-pokus o si Marcos? Diyan pa lang makikita mo na ang kabuluktutan ng panawagan ng Chapsoy Group na yan na si Sara ang ipa-impeach, samantalang ang naghalo-halo at naggumawa ng kalo-kalo at ng mga pansit kalukuhan sa budget ay si Marcos. Pangalawa, sino ba ang nagpumilit na kunin ng illegal ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth? At ang inutusan si Ralph Recto at sinabi niya na kulang pa nga dapat 89 billion. Mabuti nag-intervene ng Supreme Court. Si Sara Duterte ba ang nagpakuha ng 60 billion sa PhilHealth? Di ba si Marcos? Pangatlo, sino ngayon ang may pananagutan bakit hindi makita ang 500 billion na Maharlika Diskarte Fund? Ang tawag niya Maharlika Investment Fund. Sa totoo lang, Maharlika Diskarte Fund yan. 500 billion pondo ng mamamayan. Si Sara Duterte ba ang may pakana? Hindi. Si Martin Romualdez at si Marcos. At ngayon, hindi nila may paliwanag sana punta ang 500 billion na pondo ng mamamayan. Dinamay pa pati ang Land Bank at pati ang Development Bank of the Philippines. Pangatlo, sino ba ang may pakana na palusutin ang mga tinatawag na flood control projects na naaanod ng baha at napupunta sa bulsa ng mga kontratistang mga bulok na mga congressman? Lahat halos, sabi ni Senator Ping Lacson, 80% ng kontratista mga congressman. At naaanod ang 1.3 trillion for 2 years, GAA 2023 at GAA 2024. Sana punta ito. Si Sara Duterte ba ang nagpalusot nito? Hindi rin may paliwanag ni Martin Tambaloslos at ni Marcos bakit mayroong mahigit mga 400 billion na ginasto sa Ayuda Here, Ayuda There, na alam natin ang Ayuda program ay political bribery at political corruption para bumili ng piki na loyalty ng tao in preparation for vote buying. So, bakit hindi ito iniimbestigahan? Bakit si Sara ang ipinapa-impeach? Ito pang malala. Sino ba ang inaakusahan ng taong bayan at ng maraming iskandalo nalulong sa paggamit ng bawal na gamot? Si Sara Duterte ba? So, hindi natin maintindihan bakit pinipilit ng grupong Chapsoy. Bakit ko pala tinatawag na Chapsoy? Kasi halo-halo. Una, nandyan ang mga kaliwete na dating pinanggalingan ko, mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF nandun yata sa Liwasan. Hindi ko alam kung pupunta dito mamaya para makikipagkaisa. So, komunistang terorista nandyan, CPP, NPA, NDF. Nandyan din po ang mga hilaw at mga hambog na nagkukunwaring sila lang aktivista, ang grupo ni Ontiveros. Yan. Mga sinipa yan ng CPP, NPA, NDF, mga rejectionist group. Nandyan din po ang itinakwil ng taong bayan na bulok na politiko, yung Dilawan at Pinklawan. Nandyan din po ang Magdalo, na wala nang dumalo kasi sila na lang. Kaya ang pangalan niya na hindi na Magdalo, walang dumalo na. Okay.
Kaya chapsuy, iba-iba ang kulay ng kanilang ideolohiya, iba-iba ang kasaysayan ng politika, pero iisa ang nagtutuhog sa kanila. Ano yon? Ang kanilang obsesyon na paralisahin, lumpuin at mawala ang political influence ng mga Duterte sa political landscape ng ating bansa. Sapagkat ang Duterte political brand of leadership ay napakadelikado para sa chapsuy group na manumbalik. Sapagkat hindi sila pwedeng mamayagpag, hindi sila pwedeng mag-influence at ang lalo na tudurugin talaga sila ng mga Duterte kind of leadership kapag nanumbalik ito mga communist terrorist na urban operatives, ang mga bulok na politikong Dilawan at Tinklawan at itong wala nang dumalo na grupo ng Magdalo daw. Okay, klaro tayo. So yan ang dahilan kung bakit chapsuy group sila. Yan din ang gusto kong ipaliwanag ni Yusek Ben Ranque. Bakit mahalaga that the people should be educated well on the political situation pertaining to saan dapat ang pananagutan at paniningil nakasentro. Definitely not kay Sara Duterte. I will give you former Undersecretary Ben Ranque, ang ating Tatay Ben, na walang kapaguran sa pagpapaliwanag Marcos Alice Dian. sa Marcos Alice Dian na programa nila. Ito po ang nangyayari ngayon, ang ginawa ni BBM at ni Martin, ni Lisa at yung mga magnanakaw na politiko ay isang pagpakikita na desperado na. Desperado na si BBM, natatakot na si BBM na malapit na siyang mapaalis ng taong bayan. Kaya nga ginawa niya nito dahil ulitin ko, desperado na siya. Anong sabi niya tungkol doon sa GAA 2025 na nasa Supreme Court na ngayon? Di ba? Yung nag-file daw sila ang destabilizer. Wala po yan sa ay Sara Duterte. Bagamat si Sara Duterte ay Vice President, the authority and the powers of the government ay exclusively belongs to the President. Kaya ang may pananagutan dapat kung may laganap na korupsyon, may laganap na pagbabalik ng droga at kriminalidad, nanunumbalik muli ang mga kawatan at mga mandarambong sa gobyerno, nanunumbalik muli ang maraming problema at sakit ng lipunan, ang unang sisingilin mo dapat ay ang presidente. So bakit ang kanilang panawagan, si Sara Duterte ang ipa-impeach? Diyan pa lang baluktot na ang pananaw na yan. Halimbawa lang, binabanggit namin ni Yusek Ben Ranque at ng grupo ng Marcos Alice Dian. Sino ba ang namuno na magkaroon ng sindikato sa budget for 2025? Sino ba ang nagkaroon ng hocus-pocus kung bakit ang budget na ito ay naging iskandaluso at puno at batbat ng kriminal na mga violations kung kaya umabot sa Supreme Court at ngayon natatakot siya na baka ipatigil at i-reverse ng Supreme Court at madeklarang unconstitutional. Si Sara Duterte bang nagpirma ng budget na hocus-pocus o si Marcos?